The Seven, ang pinakamakapangyarihang mga bayani ng daigdig. Pero, totoo ba talaga yon? As in, totoo? Para lang silang bangungot sa PR, lalo na si Homelander. Oo, mas mukhang mga anti-hero sila o talagang mga kontrabida higit sa ano paman. Kaya, paano kaya sila kung makakalaban nila ang isang totoong, lehitimong superhero team? Ano kaya kung makaharap nilang totoong pinakamalalakas na bayani ng daigdig? Ang Avengers. Avengers versus the Seven. Sino ang mananalo? Talakayin natin. Pero bago natin talakayin ito, kung sa tingin mo the Seven ang mananalo, siguraduhin pindutin ang subscribe button. Kung hindi ka sang-ayon at sa tingin mo ang Avengers ang mananalo, i-on mo ang notification bell. Ngayon, simulan na natin. Ngayon, agad-agad, para maging patas ang laban na ito, ilalaban natin the Seven laban sa mga unang Avengers noong Phase 1. Kumbaga, imbes na lumaban sila kay Loki at sa hukbo ng Tatari, ang kalaban nila ngayon ay the Seven. Kasi kung isasama natin lahat ng Avengers, pati lahat ng miyembro mula sa napakalaking listahan na yon, halos walang laban ng pito. Subukan man lang nating gawing mukhang patas ang laban. Sige, so sino-sino ba ang kabilang sa The Seven? Sino ang dadalhin nila sa laban? Kita naman na sila ay parody ng Justice League. Kaya makakakita ka ng maraming parehong archetype, gaya ni The Deep na Aquaman nila. Ang problema, wala naman talaga siyang magagawa sa kahit sino rito. Sa totoo lang, nagiging kapaki-pakinabang lang siya kapag nasa tubig siya. Kaya parang biro lang siya. Bukod pa doon, medyo malaking manyakis at abusado siya. Mas malakas siya ng kaunti kaysa sa iba. Pero wala siyang karanasan sa laban. Kaya mo siyang patumbahin sa isang malakas na suntok sa hasang. At pagkatapos, nandyan si Translucent. Ang balat niya ay gawa sa karbon. Kaya nababaluktot niya ang liwanag sa paligid niya para magmukha siyang hindi nakikita. At sobrang tibay niya dahil dito. Kaya niyang tiisin ang chainsaw, hindi siya tinatablan ng apoy. At kaya niyang tiisin ang mga bala ng sniper na high caliber. Lahat ng yon, kinaya niya ng walang problema. Pero ang totoo, maaari siyang makuryente. Sobrang konduktibo ang balat niyang gawa sa karbon. Siyempre, kailangan niyang maging hubad para gumana ang kapangyarihan niya. Hindi ko alam kung mabuti o masama yon. Negatibo yata yon para sa akin. Starlight, isa sa mga pinakabagong miyembro ng The Seven. Nakakagulat ang lakas niya. Natatalo niya ang mga normal na tao, napapalipad pa niya sila. Kaya pa niyang lumaban kay Stormfront, ang masamang super Nazi. Nakakagulat ang tibay niya. Kaya niyang tiisin ang mga atake ni Black Noir, kidlat ni Stormfront, at kahit barilin sa dibdib, hinakaya niya. Ang unahing kapangyarihan niya ang pagmamanipula ng liwanag at kuryente. Kaya niya maglabas ng liwanag na bumubutas ng bakal na pinto, nakakasakit kay Stormfront at madaling magpalipad ng mga tao. Bukod pa rito, kaya niyang lumikha ng liwanag na sobrang liwanag na literal na makakabulag sa'yo. Si Black Noir ay parang si Batman ng grupo. Ang misteryosong dalubhasa sa martial arts. Sobrang lakas niya. Pinunit niya ang mukha ng isang lalaki at binugbog si Starlight. Hindi yung ganong klase ng binugbog. Sobrang tibay niya, kinaya niya ang mga pagsabog sa malapitan, mga bomba at bala, pati na rin ang mga atake ni Starlight. Siya ang pinakamahusay na mandirigma sa team at sa buong grupo. Natalo niya si Kaniko, natalo niya si Starlight, at natalo rin niya The Boys. Si A-Train ang pinakamabilis na tao sa mundo. Siya ang speedster ng Seven. Siya ang Flash. Bagamat hindi naman talaga siya kasing bilis ng Flash. Kaya niyang lampasan ng mga bala, umiwas sa atake ni Starlight, at makipaglaban sa sobrang bilis. Kung mabilis siya, kaya niyang rumagasa ng diretsyo sa mga tao. Dagdag pa, sapat ang lakas niya para literal na hilahin ang isang tren. Pero ito ang punto. Si A-Train ay gumagamit ng Compound V at bumalik ito para saktan siya. Nagkaroon siya ng atake sa puso. Naging mabagal at halos di na magamit ang kapangyarihan niya. Muntik pa siyang mamatay. Kaya malas talaga yon. Si Queen Maeve ay parang si Wonder Woman. Sapat ang lakas niya para pigilan ang isang mabilis na truck. Mapatigil ito agad sa kalsada. Ibig sabihin, sobrang tibay din niya. Kaya rin niyang tiisin ang bala kahit malapitan.
Walang problema sa kanya. Hayaan niyang pigilan si Black Noir at lumaban kay Stormfront. Pero malinaw din na may hangganan siya. Sabi ni Homelander, mamamatay siya sa pagbagsak ng eroplano kung hindi sumama sa kanya. Pero malakas pa rin talaga. Pagkatapos, nandun ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Homelander. Isang masama, baluktot, psychopathic at narsisistang Superman. Mas malakas siya kaysa sa iba sa paligid niya. Sa puntong, kahit ang ibang mga bayani tulad din na Queen Maeve at Starlight ay wala talagang magawa laban sa kanya. Hindi siya tinatablan ng bala. Walang bayani ang tatalo sa kanya. Tingnan mo, sabi nga na, lahat ng sandata sa mundo ay nasubukan na nila laban kay Homelander. Lahat sila ay nabigo. Sobrang bilis niya, mas mabilis pa kay A-Train. Kadalasan, ginagamit lang niya ang bilis para gumalaw at lumipad sa iba't ibang lugar. Hindi niya talaga ginagamit yan sa laban. Heat vision ang pangunahing taktika niya. Nalalasirin lang niya lahat ng tao sa paligid niya. Wala siyang pakialam. Wala siyang pake. Kaya iyan ang The Seven. At ang pinakamalaking kalamangan nila dito sa laban na to ay ang pagiging walang awa nila. Karamihan sa kanila ay halos walang moralidad. Tulad ni Homelander, wala siyang pakialam kung papatayin ka niya. Si Atrain noon, diretso niyang binabangga ang mga tao. May kaunti pa rin siyang pagiging malupit. Si Black Noir ay parang halos walang pagkatao, kaya wala rin siyang pakialam kung papatayin ka niya. Si The Deep ay manyak lang. Mukhang medyo manyakis din si Translucent. Ang tanging matinong tao lang ay sina Starlight at Queen Maeve. Wala rin silang problema gamitin ang kapangyarihan nila ng todo kapag naitutulak sila sa sukdulan. Pero tingnan mo lang si Homelander. Kaya niyang hatiin ang kahit sino gamit ang laser vision niya. Iyon kadalasan ang una niyang sinusubukan gawin. Mas inuuna ng The Seven ang pagpatay kaysa sa Avengers. Siguradong sigurado yan. Siyempre, inuuna ng Avengers ang tumulong sa mga tao, labanan ng totoong kalaban at iligtas ang mundo. Alam mo na, yung pagiging totoong bayani. Grabe, ang galing nila doon. Ang namumuno sa grupo ay si Captain America. Siya mismong Star-Spangled Man. Inakamataas na antas ng pisikal na kakayahan ng tao. Literal na higit pa sa tao. Hayaan niyang paliparin ng tao. Sa bawat atake niya, tumitila po ng mga tao. Parang nagpapalipad ka ng sandbag sa buong kwarto. Ganon kalakas ang bawat suntok niya. Ganon kalakas ang bawat suntok. Bukod dito, kaya rin niyang tumanggap ng suntok at makaligtas sa matitinding atake. Birin masama na may vibranium na kalasag siya. Ibig kong sabihin, kahit anong atake ng pito, di makakapasok sa kalasag na yon. Naglalabas ng laser si Homelander. Sumasapak si Queen Maeve. Oo, wala rin magagawa yon sa kalasag ni Cap. Hinayin ng kalasag na yon si Thor. Pati na ang lahat ng kapangyarihan ng Mjolnir at lahat ng kidlat na nagliliparan sa paligid. Ayos lang si Kapitan America sa ilalim ng lahat ng yon. At saka, si Kapitan America ay isa sa pinakamagagaling na mandirigma sa buong mundo. Si Steve ay lumaban na sa ilan sa pinakamahusay sa lahat. Si Winter Soldier, Black Panther, Iron Man, Spider-Man. Nakalaban na niya ang buong grupo ng mga tauhan, goons, at mga elite death squad mag-isa. Talagang kaya ng taong yon ang lahat. At saka, kaya ring harapin ni Kapitan America ang pinakamahirap niyang kalaban, ang sarili niya. At kaya pa rin niyang manalo. At kaya rin niyang magamit ang Mjolnir na kamangha-mangha, pero hindi pa niya kayang gawin niya ngayon. Kaya, shh, sikreto lang natin to kay Thor. I knew it. Ngayon, maaaring hindi si Iron Man ang leader ng grupo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob tungkol dito o kung ano paman. Siya talaga ang boss, kahit ako ang gumagastos, nagdidisenyo, at nagpapapogi sa kanya. Ang mga Iron Man suit niya ay umabot na sa puntong, kaya nilang lumaban kay Thor. Kaya nilang lumaban kay Hulk. Kaya pa nilang lumaban kay Thanos. Napakarami niyang pambihirang sandata. Hayang lumika ng maraming sandata gamit ang isip. Mas marami pa kaysa sa may isip mo. Pero babalik tayo ng kaunti sa mas nauna niyang bersyon. Bumabalik tayo sa Mark 6 at Mark 7. Sa madaling sabi, nasa dulo tayo ng Iron Man 2, tapos Avengers. Lumaban si Tony kay Thor.
Sinipa niya si Thor hanggang tumagos sa puno. Tinanggap ang mga suntok at tama ng Mjolnir. At naitulak pa atras si Thor gamit ang Pulsar Blast. Sinira niya ang mga hammer drone na parang wala lang, pinunit niya ang mga ito na parang papel, na sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano ka-impressive yon. Pagkatapos, nagawa niyang lumaban sa lahat ng tatari, hinarap niya mag-isa ang buong hukbo sa simula. Kaya niyang pasabugin ang dambuhalang Leviathan mula sa loob. Mayroon din siyang misil na kayang magpasabog ng isa pang Leviathan. Napapaisip ako na hindi pala ganun katibay yung mga bagay na ito. At syempre, inilihis pa niya ang isang nuclear na bomba at bumagsak pabalik sa mundo. Nakaligtas pa siya sa muling pagpasok sa atmosfera. Medyo kahanga-hanga para sa isang lalaking nakakostyum na parang lata. Si Thor ay Diyos ng grupo at hindi Diyos ng mga martilyo. Pero sa ngayon, iniisip pa rin niyang siya ngayon. Sapat ang lakas niya para talunin si Hulk. Matibay siya para tiisin ang mga suntok ni Hulk at numiti lang o mahulog mula sa napakataas na lugar sa langit o sirain ang tulay ng bahagare. At oo nga pala, hawak pa rin niya si Mjolnir dito. Baka hindi pa siya naka-move on sa pagkawala nun. Yung parehong Mjolnir na ginamit niya para sirain ang tulay ng bahagare o magpalabas ng malalakas na shockwave at magpatumba ng mga gusali. Ginamit niya rin yon para gumawa ng malakas na kidlat at patumbahin ang mga Leviathan sa isang atake. May ilang malalakas sa Avengers. At isa na dito ang tinitingnan mo ngayon sa buong gilas niya. Sobrang lakas ng flip buisit. At si Hulk naman ang isa pang malakas sa grupo. Hindi lang yon, siya pa ang pinakamalakas na Avenger. Maligayang pagdating, pinakamalakas na Avenger. Kaya niyang patumbahin ang mga Leviathan sa isang tira, makipagsabayan kay Thor, at halos mapaluhod siya. Walang-wala sa kanya ang militar. Mag-ingat ka kay Tari dahil madali kanyang babasagin. Talaga, ang pinakamalapit niyang kalaban ay si Thor at pagkatapos si Abomination. At sa laban niya kay Abomination, halos winasak niya ang buong Harlem. Kaya, oo, ang dambuhala talagang kayang magdulot ng matinding pagkasira. At pagkatapos sina Black Widow at Hawkeye, ang dalawang tunay na tao sa grupo. Halimaw at Mahika, wala kaming napagandaan dito. Tingnan mo, lumilipad ang lungsod at lumalaban tayo sa isang hukbo ng mga robot. May pana lang ako. Walang saysay ang lahat. Matatapang at may puso sila. At talagang kapaki-pakinabang sa pagpatumba ng tauhan. Siga at hukbong alien. Pero kapag pinag-uusapan na natin ang mga tao may ganitong kalaking kapangyarihan, hindi ko talaga alam kung ano magagawa ng isang mamamaslang at isang espiya. Siyempre, siguro pwede mo silang ipantapat kina The Deep o Translucent, baka pati kay Black Noir o Starlight. Sa tingin ko kasi, malamang hatiin na lang sila ni Homelander gamit ang laser bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon. Kaya, yun ang dalawang kuponan. Ano kayang mangyayari sa laban na to? Sa tingin ko, kahit kayang talunin ni na Hawkeye at Black Widow si The Deep, at baka kaya nilang sabayan si Black Noir na dalawa laban isa, hindi ko pa rin iniisip na magtatagumpay sila. Sa tingin ko, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Sa tingin ko, walang issue kay Homelander pumatay ng tao o hatiin sila gamit ang laser niya. Hindi mahihirapan si Black Noir na patayin sila. Malamang papatayin sila ni Maeve. Kayang patayin sila ni Adrian. Sa tingin ko, hindi talaga mababago ni na Hawkeye o Black Widow ang takbo ng laban na to. Hindi ko nga iniisip na tatagal pa sila sa laban na yon. Siyempre, ganun din sa kabilang panig tulad din na The Deep o Translucent. Literal na kayang tapakan ni Hulk si The Deep at tapos na siya. Pwedeng makita ni Iron Man si Translucent at barilin siya mula sa impapawid. Kaya pareho lang yan sa magkabilang panig. Ngayon, interesante si Kapitan America kasi ipinakita niya na kaya niyang lumaban sa iba't ibang klase ng banta. Pero talagang mapagdedebatehan kung gaano sila kaseryoso kapag nakakalaban siya. Hindi pa niya naranasan makalaban ng masamang Superman na kayang suntukin siya hanggang mabutas. Wala pang kalaban na sobrang taas ang antas. Sa kabilang banda, malamang kaya niyang talunin si Black Noir pati lumaban kina Starlight at Queen Maeve. Kaya talagang nasa kakaibang posisyon siya. Sa tingin ko,
tayayang tulungan ng Avengers. Sa tingin ko, kaya niyang pamunuan at magiging maayos siya sa laban. Pero hindi siya makakaligtas sa laban. Hindi kung nandoon sina Homelander at A-Train. Pero nandyan din si Iron Man, nandyan si Hulk, at nandyan din si Thor. At kahit gaano kalakas ang bawat miyembro ng Seven, sa tingin ko, wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa tatlong ito. Si A-Train ay kayang tumakbo sa paligid, patayin sina Cap, Widow, at Hawkeye. Sinubukan niyang gawin kahit ano kay Hulk. Mababali niya lahat ng buto sa katawan niya sa banggaan. Wala siyang magagawa laban sa malaking berdeng lalaki. Si Homelander ang pinakamalakas sa The Seven. Pero tingnan mo ang laban niya kay Soldier Boy. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban ni Homelander ang isang tao na halos kapantay niya. At kahit nastig ito, hindi rin naman ganun ka-impressive kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa nila sa paligid nila. Parang, yun talaga ang magandang sukatan kung gaano kalakas ang isang karakter. Halimbawa, si Superman kayang gawin ito. Si Thor kayang gawin ito. Si Hulk kayang gawin ito. Si Homelander, hindi naman talaga niya sinisira ang bahay. Kaya iniisip niya na kaya niyang harapin sina Hulk at Thor mag-isa dahil wala namang ibang sapat na malakas para talunin sila. Nakakatawa naman yun. Hindi ako sigurado kung matatalo niya ang Iron Man na ito. At kung hindi kayang pabagsakin ni Homelander sila, ano pa kaya ang pag-asa ng Seven? Si Queen Maeve siguro ang pangalawang pinakamalakas na miyembro rito. At kahit si Iron Man ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Hindi talaga mahalaga kung anong gawin ng Seven. Hindi mahalaga kung gaano sila kalupit o kauhaw sa dugo. Dahil hindi talaga sila mananalo dito. Si Cap, Widow at Hawkeye ay maaring hindi makaligtas. Maaring hindi rin makaligtas si Iron Man. Pero walang makakatalo kay Hulk. Walang makakatalo kay Thor. Siguradong kaya nilang talunin lahat ng nandito. Panalo ang mga Avengers.